Nata 161. Pinagbabantaan mo ba ako? Tinatakot mo ba ako? Nang marinig ang mga salita ni Austin, napangiti si Harrison, gusto kong makita kung sino ito na hindi ko kayang masaktan sa Jade Borough. I don't give a little how powerful ang taong sumusuporta sa kanya. Gaano karami ang maaaring halaga nito? Mahihigitan ba nito sa anumang paraan ang autoridad ng Azure? Mukhang desidido ka na ipasok ang iyong ilong sa bagay na ito, Harrison. Naglamig ang ekspresyon ng mukha ni Austin nang makitang matigas ang ulo ng lalaki na makisali sa gulo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng kagandahang loob sa iyo. Bamaling sa kanyang mga nasasakupan, iniutos niya, mga lalaki, dakpin din ninyo siya. Halika na. Tabik na akong makita kung sino ang nang-ahas na arestuhin ako. Nakangiting tiningnan ni Harrison ang grupo ng mga pulis. Samantala, nagkatinginan ng grupo ng mga pulis, walang nang-ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Totoo ba ito? Paano tayo maglalakas loob na arestuhin siya? Sino siya? Siya ang pinakamalupit na tao sa Jade Borough at kinuha pa niya ang pamilya ng Blackwood noong nakaraan, inaapi ang iba pang 3 kilalang pamilya. At saka, may mga senyales pa nga na baka dominahin niya ang nangungunang posisyon sa 4 na prominenteng pamilya. Paano tayo mabubuhay sa Jade Borough sa hinaharap kung arestuhin natin siya? Isa pa, baka mawalan pa tayo ng trabaho. Bakit kayo nakatayo sa paligid, pinapaikot-ikot ang inyong mga hinlalaki? Pilasan mo at hulihin mo siya. Nagbalistik si Austin nang makitang walang sinuman sa mga pulis ang nang-ahas na kumilos. Sigurado ka ba tungkol dito, Captain Stewart? Maingat na tanong ng isa sa mga pulis. Oo. Arestado silang lahat. Pananagutan ko kung sakaling dumating iyon. Maliwanag sa araw na pinagalitan ni Harrison si Austin. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, wala na ang grupo ng mga pulis na nasa ilalim ng kanyang command. Nag-alinlangan ngunit agad na sumugod upang arestuhin din si Harrison. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Harrison nang makita niyang lahat sila ay sumusugod sa kanya. Inilabas niya ang isang metal na tubo mula sa kotse at pinalo ito ng malakas sa harapan ng sasakyan. Halika na. Tingnan ko kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na arestuhin ako. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya ang kanyang mga alipor sa likuran niya na nag-uutos, pilayan ng sinuman sa kanila na maglalakas loob na humakbang pasulong ngayon. Naiintindihan mo, Mr. Seymour. Kasunod ng utos na iyon, ang mga alipors na dinala niya ay lahat ay naglabas ng mga bakal na tubo at bakal mula sa kanilang mga sasakyan ng walang isang segundong pagkaantala na humarap sa pulisya. Nawala ka na ba, Harrison? Alam mo ba ang ginagawa mo? Lumalaban ka sa pag-aresto. Namula ang mukha ni Austin sa sobrang galit nang makita niyang si Harrison at ang kanyang mga alipors ay talagang nang-ahas na magkaroon ng direktang komprontasyon sa mga pulis. Tumigil ka na sa kakaiyak. Tatayo lang ako dito ngayon at titingnan kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na kumilos laban sa akin. Walang nikititing na paggalang si Harrison kay Austin. In 8 tries, nauwi sa stalemate ang sitwasyon. Hindi kailanman inaasahan ni Austin na hamanin ni Harrison ang pulisya para sa kapakanan ni Justin na walang background na pag-uusapan. Binigyan na kita ng pagkakataon, Harrison. Huwag mo akong sisihin dahil hindi mo ito pinahalagahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilabas niya ang kanyang telepono at tumawag ng hindi nag-aaksaya ng hininga. Ilang sandali pa, ang malalim at makapangyarihang boses ng isang lalaki ay tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Kamusta? Kumusta, Chief Watson? Ang misyon ay tumakbo sa isang beat ng isang sagabal. Pumagit na si Harrison sa kalagitnaan at ngayon ay determinadong idikit ang kanyang sagwan sa bagay na iyon. Hinahamon pa nga niya sa publiko ang mga pulis kasama ng kanyang mga alipors. Paano ko ito haharapin? Habang may kausap si Austin sa telepono, malamig niyang tinitigan si Harrison. Maliwanag na nagniningning ang provokasyon sa kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay tila nagsasabi kay Harrison na malapit na ang kanyang napipintong paghihiganti, at sa kalaunan ay babayaran niya ang lalaki para sa kanyang pagsuway. Nasaan na siya? Ipasagot sa kanya ang telepono. Sa kabilang dulo ng telepono, hindi nagalit si Mateo Watson gaya ng inaasahan. Sa halip, sinabi niya kay Austin na ipasa ang telepono kay Harrison. Hello, Harrison. Mateo, hindi ba masyadong masungit ang nasasakupan mo?
Maliwanag na pamilyar si Harrison sa lalaking iyon, hindi man lang kumikilos ng walang kabuluhan dahil lang sa isa siyang hepe ng pulisya. Natural na dini-disciple ko siya sa kabastusan niya pagbalik niya mamaya. Ngunit narito ang isang piraso ng babala mula sa akin, Harrison. Huwag makialam at dalhin ang iyong sarili sa bagay na ito. Hindi ito isang bagay na kaya mong panghimasukan. Ang boses sa kabilang dulo ng telepono ay hindi nakaka-relax gaya ng inaasahan ni Harrison. Sa kabaligtaran, nagdala ito ng mahinang pahiwatig ng babala. Isang babala. Agad na napansin na may mali, nakasimangot na tanong ni Harrison, ano ba talaga ang nangyayari, Mateo? Sino ang malaking shot na gustong makisali sa proyekto ng ecological park? Iyan lang ang masasabi ko sa iyo. Kung aalis ka kaagad kasama ang iyong mga allipiers, maaari kong magpanggap na ang insidente ngayon ay hindi nangyari. Kung hindi natapos ni Mateo ang kanyang pangungusap, ngunit ang pagbabante sa kanyang boses ay nanlilisik na halata. Ano ang gagawin mo kung hindi? Agad na naging glacial ang ekspresyon ni Harrison nang marinig ang banta na iyon. Munguso, he asserted, "Stop trying to scare me, Mateo. Sabihin mo, tiyak na makikialam ako sa bagay na ito ngayon. Hindi ako atras kahit anong mangyari. Walang magbabago sa isip ko kahit na ang hari mismo ang dumating." Pagkasabi noon ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Mateo na sumagot bagkus ay ibinaba na niya ang telepono ng may beep. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang iyong Chief Watson ay walang magagawa para maimpluwensyahan ako. Ibinalik ang telepono kay Austin, sinabi ni Harrison, hindi mo dadalhin ang sino man dito ngayon. Kung pipilitin mo, gawin mo sa patay kong katawan. Punong Watson. Kapitan Stewart. Hindi ako magpapatalo para sa alinman sa kanila. Malaki. Ang lakas ng loob mo, Harrison. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Austin nang makitang hindi gumagana ang carrot o stick sa lalaki. Nagwagayway siya ng kamay at nagbilin, ituloy mo na. Arestado ang lahat dito. Isaalang-alang na lamang ang sino mang maglakas loob na lumaban bilang lumalaban sa pag-aresto at barilin ang lahat ng naglalakas loob na manakit sa isang pulis. Kasunod nito, tiningnan niya si Harrison na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, mayroon kang death wish, oo. Fine, pagbibigyan kita ng wish mo. Sa mga takong iyon, tumahol siya, arrest him. Kautos na iyon, ang grupo ng mga pulis ay sumugod ng walang kahit isang salita. Dahil ang mga bagay ay dumating sa na, hindi na salvaging ang sitwasyon. Bilang mga opisyal ng pulisya, wala silang pagpipilian kundi isagawa ang kanilang mga utos sa kabila ng kanilang personal na pag-aatubili. Damn it. So, ito ang desisyon mo, ha? Nakita ni Harrison ang pula ng magbanta pa si Austin na gagamit ng nakamamatay na puwersa. Hinampis niya ang bakal na tubo sa harapan ng sasakyan. Kunin sila. Aalis tayo ng todo sa kanila. Tingnan natin kung talagang naglakas loob silang bumaril. Sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, tumanggi pa rin siyang gumalaw ng 1 pulgada. Ang taong nasa likod ko ay ang tanging Diyos na kinikilala ko sa buong buhay ko, Azure. Kahit mamatay ako dito, hinding-hindi ako papayag na saktan ng sino man ang kahit isang buhok sa ulo niya. Tama na yan. Bakit mo lalabas lahat? At paano mo sila hihijitin? Gamit ang metal pipe sa iyong kamay. Nang malapit ng sumiklab ang isang labanan, biglang sumingit si Justin, na hanggang ngayon ay walang imak. Ginoo. De la Cruz, ay, medyo natarante si Harrison nang marinig iyon at nagmamadaling gustong ipaliwanag ang sarili. Ngunit bago niya magawa iyon, pinutol siya ni Justin. Sige, tigilan mo na ang pagdadala dito. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Kung hindi mo kaya, hilingin kay Randall na lutisin ang usapin. Kabanata 162. Ang pag-iikot ng kasinungalingan sa katotohanan. Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. Noon lang biglang naalala ni Harrison na nakalimutan niya si Randall. Nang marinig iyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Randall. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang boses ni Randall mula sa telepono. Kamusta? Ako ito, Harrison Seymour, Mr. Swindell. Oh, I see. May problema ba, Harrison? Bagamat nagulat si Randall, medyo magiliw pa rin ang kanyang tono. Tutal, personal niyang nasaksihan si Justin na ibigay ang lahat ng negosyo ng pamilya Blackwood kay Harrison pabalik sa tirahan ng Blackwood noon.
Habang hindi pa rin siya sigurado tungkol sa relasyon sa pagitan nila, hindi ito nakaapekto sa kanyang saloobin kay Harrison. May kaunting problema sa proyekto ng ecological park sa aking dulo. Sana ay matulungan mo ako, Mr. Swindell. Pagdating kay Randall, halatang hindi casual ang boses ni Harrison gaya noong kausap niya si Mateo kanina. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay ang alkalde ng Jadeboro. Dahil dito, kailangan niyang ipakita sa kanya ang nararapat na paggalang. May problema ba sa ecological park project? Ano ba talaga ang nangyari? Kapansin-pansing nagulat si Randall. Mahirap ipaliwanag sa mga salita, kaya dapat kang lumapit at tumingin sa halip. Wala sa mood si Harrison na magsalita ng mahaba, kaya maangin niyang idinagdag, "Oh yes, andito rin si Mr. De La Cruz." Ginoo. Nandyan din si De La Cruz. Agad na naging solemn na ang tono ni Randall. Ibinigay ko ang proyekto ng ecological park sa pamilya Smith noong nakaraan, inihayag ni Harrison bilang pahiwatig kay Randall. Isinasaalang-alang ang relasyon sa pagitan ni G. De La Cruz at ng pamilyang Smith, hindi niya maaaring hindi maunawaan ang aking kahulugan. Pupunta ako dyan kaagad. Agad na sumagot si Randall, hindi nang ahas na maghintay ng mabalitaan niyang naroon din si Justin. Kahuli, wala nang mas kritikal sa Jadeboro kaysa sa isang bagay na kinasasangkutan ni Justin. Dumating siya kaagad, Mr. De La Cruz. Sabi ni Harrison kay Justin pagkatapos ibaba ang telepono. Nakuha ko. Tumanggo-tango si Justin, kung gayon, hintayin natin siyang dumating bago gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. Iniligpit ni Harrison ang metal na tubo sa kanyang kamay. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang mga alipin sa likuran niya at nagutos, itapon mo ang mga sandata sa iyong mga kamay. Kung pipilitin ka nilang arestuhin, makipaglaro ka na lang sa kanila. Sa madaling salita, tuluyan na siyang sumuko sa paglaban. Ang kanyang mga alipors ay itinapon din ang mga metal na tubo at bakal sa kanilang mga kamay nang walang pag-aalinlangan sa pagsunod sa kanyang utos. Tila rin, hindi man lang lumaban. Samantala, ang ekspresyon ni Austin ay nabaluktot sa isang maskara ng galit at naging kasing itim ng kulog nang makita ang eksenang nangyayari sa kanyang mga mata. Kasama ba talaga si Randall? At talagang may relasyon ba sa kanya itong lalaking si Justin? Imposible yan. Ibinaling niya ang tingin kay Justin. Bakit wala akong narinig tungkol sa pamilya Smith na may kinalaman sa mayor bago ako dumating? Dapat pa ba natin silang arestuhin, Kapitan? Napalingon sa kanya ang isa sa mga pulis at nagtanong nang makitang sumuko na si Harrison sa panlaban. Bilang tugon, binaril sila ni Austin ng mga punyal at tumahol, gaano kayo katanga para magtanong ng ganyan? Bakit mo gagawin iyon kung kailan pupunta si Mr. Swindell dito anumang oras? Labis na kinatakot ng kanyang sigaw ang pulis na iyon kaya hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita bilang kapalit. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 minuto. Sakto habang naiinip na si Justin, isang itim na Audi A6 ang biglang pumasok sa kanilang mga linya ng paningin. Isang maliit na watawat ang marilag na kumikislap sa harapan ng sasakyan, at ang plaka ay 000001. Isang tao lamang sa buong Jadeboro ang nang-ahas na gumamit ng plakang iyon, si Randall. Sa isang klik, bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba si Randall na nakaitim na suit. Nang makita niya ang lalaki, agad na lumapit si Harrison at binati, Mr. Swindell. Anong nangyayari dito? Pagkalabas na pagkababa ni Randall sa sasakyan, nakita niya si Justin sa di kalayuan. Sabay-sabay na nag-stretch ang kanyang nerves. Lalo siyang kinabahan nang makita si Justin kaysa sa kanyang immediate superior, si Kingstone. Iginiit ng pulisya na arestuhin kaming lahat, kasama na si Mr. De La Cruz. Tinabi pa nila na babarilan nila kung maglakas loob tayong labanan ang pag-aresto. Masayang nagkwento si Harrison, ngunit labis na natakot si Randall kaya napawisan siya ng malamig. Nais ng pulis na arestuhin siya. At nagbanta pa sila na gagamit sila ng lethal force. Wala na ba sila sa isip? Ginoo. De La Cruz. Wala nang oras si Randall na mag-init sa kanyang galit na nagmamadali kay Justin bago ang lahat. Ginoo. De La Cruz, ito ay maaaring isa lamang hindi pagkakaunawaan. Aayusin ko agad. Walang hindi pagkakaunawaan. Nakatingin sa kanya ng mahinahon, sinabi ni Justin, mas mabuting imbestigahan mo kung ano ang nangyayari sa mga pulis.
Kung hindi mo man lang mapangasiwaan ng maayos ang mga nasa ilalim ng iyong command, I think it's about time na magretiro ka sa pagiging mayor. Siyempre, Mr. De La Cruz. Tiyak na iimbestigahan ko silang lahat ng maigi. Mabilis na tumango si Randall, hindi nangangahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Nang makita ni Austin ang alkalde ng Jadeboro na sobrang sunod sonyerin sa harap ni Justin, ang kanyang puso ay kumirat kahit na ang isang pakiramdam ng pag-iisip ay bumaha sa kanya. Crap! Baka naligo na ako sa mainit na tubig this time. Saang branch ka galing? Nag-iba ang ugali ni Randall sa isang iglap nang humakbang siya patungo kay Austin, naging malamig ang lamig. Ako ay mula sa Coldbridge Police Station sa Jadeboro, Mr. Swindle. Magalang na sagot ni Austin, agad na inayos ang kanyang posture. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nagtanong sa inyo na pumunta dito? Kumunat ang mga kilay ni Randall, at ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot. Nakatanggap kami ng ulat ng pulisya na nagkaroon ng away sa Ecological Park, sagot ni Austin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magpadala ng isang tao upang tingnan ang log ng tawag ng istasyon ng pulisya. Natural kong gagawin iyon. Nang tumingin sa kanya ng malamig na tingin, itinanong ni Randall, kung gayon, ano ang sumunod na nangyari. Pagdating namin, nalaman namin na sinalakay ng mga construction worker ng Ecological Park ang mga taong pumunta para humingi ng kabayaran. Pagkatapos ay nagpatuloy si Austin, tingnan mo, Mr. Swindle, iyon ang mga taong sinalakay nila. Tingnan mo ang mga sugat nila. Habang sinasabi iyon, tinuro niya si Hagar at ang grupo ng mga lalaking nakaitim. Pagtingin sa direksyon na itinuturo ni Austin, napansin ni Randall na talagang nasugatan ang grupo ng mga tao. Ang pinunong si Hagar ay duguan pa nga ang magkabilang paa nito. Nang utusan ko ang aking mga tauhan na dalhin silang lahat sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang investigasyon, hindi lamang ang taong namamahala sa proyekto ng Ecological Park ay tumanggi na makipagtulungan sa pulisya, ngunit hayagang lumaban pa siya sa pag-aresto. Bukod dito, tinawagan niya si Harrison at pinalapit siya upang suportahan siya, na hinahamon sa publiko ang mga pulis gamit ang mga armas. Pinanangkitin ng mata si Harrison, malamig na iginiit ni Austin, na iwan ng walang ibang paraan, maaari ko lang ipag-utos na sila ay sapilitang arestuhin at barilin kung sasalakayin nila ang pulis. Ang kanyang buong pagsasalaysay ay makinis at walang kapintasan, binabaluktot ang mga kasinungalingan sa katotohanan. Kung hindi alam ni Randall ang pagkakakilanlan ni Justin, malamang na kinuha siya. Maaari ba siyang bumugbog ng ilang lalaki sa isang grupo ng mga tao na naruroon para humingi ng kabayaran o tawagan si Harrison para suportahan siya gayong maging ang gobernador ng Jazona ay maamo at natatakot kapag nagsasalita sa harap niya? Higit pa rito, si Harrison ay hindi karapat-dapat na maging kanyang tagapagtaguyod. Ginagawa ba akong tanga ng lalaking ito? Kabanata 163. Isang tame time na panata. Kalokohan. Anong kasinungalingan? Hindi pa nagtagal ang mga salita ni Austin ay biglang naging malamig ang ekspresyon ni Randall. Naghihinala na ako ngayon na kasabwat mo ang grupong ito ng mga bastos at tinulungan sila sa pangangikil sa taong namamahala sa proyekto ng Ecological Park. Pagkatapos, sinabi niya, mga lalaki, dakpin ninyo siya. Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Austin. Ginoo. Swindle. Paano mo ako sinisiraan? Hindi totoo yan. Nang marinig ni Austin ang utos na siya ay arestuhin ng walang pag-aalinlangan, binalot siya ng takot. Tingnan natin ang tungkol dyan sa himpilan ng pulisya. Humuso, utos ni Randall, ay escort mo siya pabalik sa police station at imbestigahan kung ano nga ba ang relasyon niya sa grupong ito ng mga bastos. Gayun din, ikulong silang lahat at tingnan kung talagang sinakop ng proyekto ng Ecological Park ang kanilang lupain. Wala sa mood na mag-aksaya ng hininga sa kanila, iniutos niyang arestuhin si Austin at ang grupo ng Men in Black. Ang biglaang pangyayaring iyon ay nagpatalo sa mga kampa ni Austin. Ang utos na natanggap namin ay arestuhin ang pamilya Smith. Gayunpaman, natapos kaming nabigo sa paggawa nito. Sa halip, arestuhin natin ang ating kapitan ngayon. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at hulihin mo siya. Nalungkot si Randall nang makita niya ang grupo ng mga pulis na nakatayo lang, hindi nangangahas gumawa ng kahit isang hakbang. Ginoo. Swindle, ito? Ang grupo ng mga pulis ay nakatayo roon na nakatulala, na nasa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Hindi na ba epektibo ang order ko?
Ang isang layer ng hamog na nagyelo ay agad na tumakip sa mukha ni Randall. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alin may arestuhin silang lahat o tatawagan ko ang hepe ng inyong pulis at ipapadala siyang muli ng ilang lalaki at arestuhin din kayo. Pagkasabi nun, nilabas ni Randall ang phone niya para tumawag. Nagkatinginan ng grupo ng mga pulis bago nila pinagtibay ang kanilang desisyon at nagdesisyon. Paumanhin, Kapitan Stewart. Nang matapos nilang sabihin iyon, galit na galit nilang pinigilan si Austin. Hindi lang siya. Si Hagar at ang grupo ng mga taong nakaitim sa likod niya ay lahat ay isinakay sa sasakyan ng pulis ng walang pagkabigo. Ginoo. Swindle, lahat ay naaresto. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ibalik silang lahat sa himpilan ng pulisya at personal na imbestigahan ng hepe ng pulisya ang bagay na ito. Kung maglakas loob man lang siyang gumawa ng kaunting pagkakamali, tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Ang ekspresyon ni Randall ay kasing seryoso ng isang hukom. Naiintindihan. Kasunod ng kanyang utos, inihatid ng mga pulis ang grupo ng mga tao palayo sa ecological park ng walang pagkaantala. Sa isang tries, naging desyerto ang entrance ng ecological park na kanina pa sobrang buhay. Pagkatapos ay lumapit si Randall kay Justin at tiniyak, Mr. De La Cruz, personal kong titingnan ang bagay na ito pagkatapos bumalik. Kapag tapos na ako, siguradong bibigyan kita ng kasiya siyang sagot. Binibigyan kita ng isang araw. Gusto ko ang sagot bago sumapit ang gabi. Sumulyap sa kanya ng walang pag-aalinlangan, idinagdag ni Justin, habang naririto ka, imbestigahan kung sino ang gustong kunin ang proyekto ng ecological park mula sa pamilyang Smith. Ginoo. De La Cruz, sinasabi mo bang nangyari lang ang insidenteng ito dahil may gustong ice-wipe ang proyekto ng ecological park mula sa pamilya Smith? Sa isang iglap, naunawaan si Randall. Kung tutuusin, hindi naman siguro Dens ang nasa posisyon niya. Kung hindi, dapat tingin sa kanya, ipinaliwanag ni Justin, kagabi, may tumawag sa pamilya Smith at inutusan silang umatras sa proyekto ng ecological park. Kung hindi, binalaan niya ang pamilya Smith na ayusin ang kanilang mga gawain. Ano? May nangyaring ganyan. Biglang nawala ng kulay ang mukha ni Randall. Ako ang alkalde ng Jadeboro, ngunit wala akong alam noong may nagbanta pa kay Justin. Ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito pagkatapos bumalik. Makakaasa ka na tiyak na bibigyan kita ng kasiya siyang sagot bago sumapit ang gabi. Hindi siya nagbigay ng dahilan dahil nangyari ang bagay sa kanyang lugar. Sa makatuwid, natural na kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad para dito bilang alkalde ng Jadeboro. Nangako siya, kung mabaygo akong gawin ito, hahanapin ko si Mr. Warhol at kusang magbitiw ng hindi mo ako kailangang paalisan. Iyon ang kanyang mataimtim na panata. Bagamat wala pa siyang ideya tungkol sa background o pagkakakilanlan ni Justin, hindi ito naging hadlang sa kanya na gumawa ng isang tame time na panata sa harap ng lalaki. At sa pagkakataong ito, inilagay niya ang kanyang kinabukasan sa linya. Alam niya na kung maglakas loob siyang gumawa ng isang pagkakamali sa pangyayaring ito, malamang na magwawakas ang kanyang pamumuno bilang alkalde ng Jadeboro. Ipagpatuloy mo. Kinawian ni Justin ang isang dismissive na kamay. Walang ibang salita, umalis si Randall kasama ang iba na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Hanggang sa nakalayo na siya ay lumingon si Diana kay Justin sa tabi niya at nagtanong, narinig mo ba ang nilalaman ng tawag ko sa telepono kagabi? Akala ko ay matagumpay kung naitago ito sa kanyang kaalaman, kaya hindi ko inaasahan na alam niya talaga ang tungkol dito sa lahat ng panahon. Masyadong malakas ang volume ng iyong telepono. Dahil sa mahinang pag-ubo, naglabas na lang ng dahilan si Justin para maalis ang lahat. Nako, hindi umubra kay Diana ang dahilan na iyon. Talaga. Ngunit bakit ko naaalala na ang volume ng aking telepono ay palaging pinahina sa pinakamaliit? Kung gayon, marahil ang aking pandinig ay masyadong matalas. Nasusulat ang guilt sa buong mukha ni Justin. Anyway, ang mga taong iyon ay naaresto na lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi itinuloy ni Diana ang usapin ng pag-eavesdrop niya sa kanyang tawag sa telepono. Sa halip, sinilip siya nito at bamulong, salamat, Justin. Kung wala ka rito ng mas maaga, malamang na naging malaking gulo ito. Kahit na dati ay hinahamak ko siya, hindi ako yung tipo ng babae na hindi matukoy ang tama sa mali. Kung hindi lang dahil sa presensya niya ngayon, malamang nagugulo ng grupong iyon ng mga lalaking nakaitim ang buong construction site.
Maging ang aming mga construction worker ay maraming nasugatan, hindi pa banggitin ang gulo ng mga pulis na halatang pumanig sa grupo ng mga lalaking nakaitim. Bakit parang estranghero ka sa akin gayong asawa kita? Shortling, tinapik ni Justin ang dulo ng kanyang ilong gamit ang isang daliri. Ang pagprotekta sa iyo ay ang aking pinakamalaking responsibilidad sa buhay na ito. Sa katunayan, ang pagprotekta sa kanya ay ang aking pinakamahalagang responsibilidad sa buhay na ito. Wala akong pakialam sa pagpapasakop sa mga bansa o pagiging austere. For her sake, I don't even mind give up the world. Justin, out of the blue, naramdaman ni Diana na parang may malambot na bagay na bumukol sa kanyang puso. Iyon ang pakiramdam na hindi niya naranasan noon. Natutuwa ka ba sa mga kinikilos ko? Kung oo, halikan mo ako. Nakangusong pang-aasar ni Justin nang makitang nakayuko ang kanyang labi habang nakayuko. Tigilan mo iyan. Galit na galit si Diana kaya napatingin ito sa kanya. Naantig ako noong una, ngunit nasira niya ito nang wala sa oras. Kabanata 164. Isang tanda ng kagitingan. Katotohanan, si Diana ay nasa high dudgeon. Medyo nabago ko na talaga ang perception ko sa kanya, pero wala pang isang minuto na wala na niya ang lahat. Sa katunayan, sa sobrang galit niya ay hindi niya ito pinansin sa buong hapon at pinalayas pa siya sa opisina, inutusan siyang umuwi at ibalik ang mga relo. Hindi pa nababawasan ang galit ko kahapon, pero ngayon lang niya ako ginasing ulit. Ang mga babae ay tunay na maliliit na nilalang. Napakunot ng noo si Justin matapos utosang umuwi. Maghapon at magdamag na ang lumipas, pero hawak pa rin niya ang sama ng loob niya kahapon. Laking gulat niya nang makarating siya sa bahay ay walang tao sa mansyon. Maging si Margaret na kadalasang walang katapusang daldal ay hindi na matagpuan. Sa pambihirang katahimikan, nagsindi ng sigarilyo si Justin at bumalik sa silid. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay sa Ancient Sacred Dragon Technique. Kung hindi ko sinasadya ang sinaunang Sacred Dragon Technique noon, malamang na hindi ako magbabago mula sa isang mahina at scholar na tao tungo sa Osere, na sumikop sa lahat ng mga bansa sa loob lamang ng 3 taon. Pero hindi ko lang maisip kung bakit kalahati lang ng sinaunang Sacred Dragon Technique. Nasaan ang kalahati? Noon, nanatili ako sa Northern Crimson Prison sa loob ng 1 buong taon para hanapin ang kalahati nito, ngunit hindi ko ito mahanap kahit naiikot ang buong lugar. Bago niya namalayan, lumipas ang hapon sa isang kisap mata. Nang sa wakas ay tapos na siyang magsanay, nalaman ni Justin na matagal na siyang basang-basa sa pawis. Ang bango ng pawis ay dumaikit sa kanya, at may patong pangang dumi sa kanya. Ang baho ay napakabango na ang tiyan ng isa ay pumutok kapag naamoy ito. Phew! Huminga siya ng malalim, casual siyang naghubad at pumunta sa outdoor swimming pool. Bilang pinakamarangyang mansion sa Edenic Heights, natural na mayroong swimming pool ang no. Isang villa. Bukod pa rito, ito ay kahit na sa top-notch na walang hangganang disenyo, tulad ng mga infinity pool sa mga 5-star na hotel. Naglangoy siya ng kalahating oras bago lumabas ng pool. Gayunpaman, sa sandaling itinulak niya ang pinto, sinalubong siya ng tunog ng isang bagay na nahulog sa sahig bago sumunod ang matinis na tili ng isang babae. Ah! Kailan ka nakauwi, darling? Napatingin si Justin kay Diana sa may pintuan habang nakatapis ng buhok. Sa sandaling iyon, pulang-pula ang mukha ni Diana. Mabilis niyang itinakip ang mga kamay sa mata. Justin, bakit ka naglalakad ng hubot-hubad? Bilang tugon, tiningnan ni Justin ang kanyang sarili. Tinong nagsabing nakahubad ako? Hindi ba ako naka-shorts? Bilasin mo at takpan mo ang sarili mo. Nag-aapoy ang mukha ni Diana habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na makikita niya itong nakatayo doon na naka-shorts pagkapasok pa lang ng bahay. Kasal na tayo, kaya wala akong pakialam kahit tingnan mo. Pinalot ni Justin ang tuwalya sa kanyang baywang. Sige, buksan mo ang iyong mga mata. Nakadamit ako. Si Diana ay may pag-aalinlangan na sumilip sa kanyang mga daliri, ngunit nagmamadaling muling tinakpan ang kanyang mga mata nang makitang ginamit lamang nito ang tuwalya upang panangga ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Magsuot ka rin ng t-shirt. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya nakahawak ng kamay ng lalaki noon, lalong hindi nakaranas ng ganoong eksena. Basa pa ang katawan ko. Magsusuot ako ng sando mamaya pagkatapos kong matuyo.
Habang sinasabi iyon, tahimik na naglakad si Justin papunta kay Diana. Nako, hindi naman namalayan ni Diana. Habang nakapikit, umiling siya at sumagot, hindi. Gawin mo agad. Tige. Aakyat ako para magsuot ng sandok, sagot ni Justin. Kasunod nito, nabalot ng katahimikan ang sala. Pagkaraan ng mahabang panahon na lumipas ng walang kaluskos na narinig sa sala, pansamantalang tinawag ni Diana, Justin. Walang darating na sagot. Takalang nakahinga ng maluwag si Diana at ibinaba ang mga kamay sa mata. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang mga kamay, bigla niyang napagtanto na hindi pa umaakyat si Justin. Sa halip, umupo ito sa couch sa harap niya. Sa isang iglap, ang tansong balat ng lalaki at ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay nakuha ng kanyang mga mata. Ang lakas ng loob mong lokohin ako, Justin. Sa sobrang takot niya ay dali-dali niyang tinakpan muli ang kanyang mga mata. Lumubog sa kanya ang matinding kahihiyan at matinding galit. Pilasan mo at magbihis ka. Tumigil ka sa pagiging rogue. Paano ako naging rogue? Nagtaas ng kilay si Justin at gumuhit, ilang taon na kaming kasal, kaya hindi na ito big deal kahit na hindi ako magsuot ng kahit isang tahi, lalo na't natatakpan lang ang itaas na bahagi ng katawan ko. Ikaw. Ang sagot na iyon ay nawala ng masabi kay Diana. Sa katunayan, maraming taon na kaming kasal, ngunit hindi niya ako nalampasan. Minsan, kahit ako mismo ay nag-iisip kung hindi ba siya naglakas loob na gawin iyon o impotent. Maya-maya lang ay unti-unti kong napagtanto na ito ay bilang paggalang sa akin. Kung hindi, wala akong anumang paraan upang labanan ang aking mahinang lakas kung talagang gusto niyang ipilit ang kanyang sarili sa akin. Bamantong hininga, dahan-dahan niyang inilabas ang pagitan ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay namumula pa rin ng maliwanag na pula, at hindi siya nang ahas na harapin ang tanawin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kahit alam niyang asawa niya si Justin, hindi pa rin niya ito matatanggap ng buong puso. Pwede bang magsuot ka ng sandok, Justin? Hindi pa ako sanay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binigkas bilang isang utos kundi isang pansamantalang kahilingan. Nasa likod mo ang t-shirt ko, kaya pakisuyod sa akin. Inilipat ni Justin ang kanyang tingin sa kanya, at ang kanyang kamiseta ay nagkataon na nasa kanyang likuran. Ito ba ang tinutukoy mo? Sumulyap sa kanyang balikat, nakita ni Diana ang isang itim na sando. Oo. Ihagis mo na lang sa akin, maaliwalas na sagot ni Justin. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, idinilat ni Diana ang kanyang mga mata at inihagis sa kanya ang kamiseta. Okay, bihis na ako, para maimulat mo ang iyong mga mata. Nang damaloy ang boses ni Justin sa kanyang tenga, dahan daw ang iminulat ni Diana ang kanyang mga mata. Ngunit nang gawin niya iyon, nakita niya itong nakatalikod sa kanya habang isinusuot nito ang kanyang kamiseta upang matakpan ang kanyang nakalantad na likod. Ngunit ang isang sulyap na iyon ay lubos na nabigla sa kanya, nag-ugat sa kanya sa lugar. Oh my God, anong nangyari sa likod niya? Sa kanyang likod ay may mga nagkulong galos mula sa mga blades, bala, at kahit na malawak na paso matapos bombarduhan ng mga missile. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala sa dami ng mga galos sa likod nito. Madalas sabihin ng mga tao na ang mga peklat ay tanda ng kagitingan ng isang lalaki, ngunit hindi ba't ang mga palatandaan ng lakas ng loob sa kanyang likod ay medyo labis? Anong mali? Matapos maisuot ang kanyang kamiseta, lumingon si Justin, at nakita niya si Diana na nakatitig sa kanya na may bakas ng lubos na pagdududa sa kanyang mga mata. Bakit ang daming galos sa likod mo? Hindi napigil ang magtanong ni Diana. Nako, yan ang naglagay sa iyo ng uliratha. Ang mga iyon ay mga pinsalang natamo ko sa larangan ng digmaan noon. It's no big deal, at hindi rin sila nasasaktan, walang pakialam na sagot ni Justin. Ipakita ang menu. Novel Street. Nobela ang maalamat na tao. Kabanata 165. Ang Pamilya Turner. Nang sabihin iyon ni Justin, nakarelax ang ekspresyon ng mukha niya. Ang gayong mga peklat ay karaniwan na sa kanya dahil ang larangan ng digmaan ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kalaban ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. At nakatagpo siya ng malapit sa mga brush na may kamatayan ng hindi mabilang na beses sa nakalipas na ilang taon. Di ba sabi mo nag-strategize ka lang para kay Zachary? Bakit ka napunta sa larangan ng digmaan? Napakagatlabi si Diana.
Palagi niyang iniisip na malayo siya sa larangan ng digmaan at hindi pa man lang nakapunta sa mga frontline, sinundan lamang niya si Zachary sa paligid at nag-isip ng mga planong labanan para sa lalaki sa nakalipas na ilang taon. Ngunit nang makita niya ang likod nito, agad niyang naunawaan kung bakit binigyan siya ni Zachary ng bank card na may walang limitasyong linya ng kredito, nagpahiram sa kanya ng 10-10 milyon, at nagpadala pa ng isang tao upang ihatid ang kanyang pagbati sa taunang party ng pamilya Smith. Sa totoo lang, ipinagpalit ni Justin ang lahat ng iyon sa kanyang buhay. Walang sino man ang maaaring malayo sa larangan ng digmaan habang nasa gitna ng digmaan. Pumalaklak, sinabi ni Justin, sa mga kritikal na sandali, maging ang mga kusinero sa kusina ay kailangang pumunta sa larangan ng digmaan na may mga baril at lahat, pabayaan ako. Iyan ba ang uri ng buhay na iyong nabubuhay sa mga nakaraang taon? Medyo nalungkot si Diana. Napagtanto niya na mali ang pagkakaintindi niya sa lalaki. Ilang taon na ang nakalilipas, palagi kong iniisip na siya ay isang duwag na tao na hindi kailanman makagawa ng anumang bagay sa kanyang sarili, na walang pakiramdam ng pagkalalaki. Hindi alintana kung paano siya insultuhan ng pamilya Smith, ni minsan ay hindi siya nagpahayag ng protesta. Noon, talagang hinamak ko siya. Minsan, pinagsisisihan ko pa ang pagpakasal sa kanya sa kapritsyo lang. Ngayon, gayunpaman, tila marami na akong maling akala tungkol sa kanya. Kung tutuusin, paanong ang isang mahiyain at duwag na tao ay mapupunta sa larangan ng digmaan, lalo na kung ang likod ay natatakpan ng mga galos? Palagay ko, walang pakialam na sagot ni Justin. Sa mga taong iyon na nasa kampo ng militar, talagang namumuhay ako ng puno ng pagdanak ng dugo. Ito ay maaaring patayin o papatayin. Ang aking posisyon bilang officer ay hindi kailanman nakuha sa pamamagitan ng pagsasabuatan o panlilinlang. Sa halip, sinigurado ko ito sa aking buhay, isang hiwa sa isang pagkakataon. Huwag na nating pag-usapan iyon. Walang nangyari sa construction site kaninang hapon, di ba? Nang mapansin ni Diana ang masamang kalooban ni Diana, palihim na binago ni Justin ang paksa. Ayaw niyang malaman nito ang tungkol sa buhay niya nitong mga nakaraang taon, at hindi rin niya gustong malaman nito kung gaano karaming dugo ang nasa kamay niya. Ang gusto lang niya ay ilayo siya sa hidwaan at digmaan para mapanatili niya ang kanyang pagiging inosente. Hindi. Umiling si Diana. Gayunpaman, sinuri ko ang mga nakaraang talaan ngayong hapon. Noong pinangangasiwaan ng pamilyang Blackwood ang proyekto ng Ecological Park, wala silang utang na kabayaran sa sinuman. Sa madaling salita, ang iilang lalaking iyon ay sadyang dumating para manggulo, oo. Hindi man lang nagulat si Justin dahil ang dami niyang nahulaan nang makita niya ang mga bastos na iyon. May tumawag at nagbanta sa kanya kahapon at isang grupo ng mga tao ang dumating na humihingi ng kabayaran ngayon. Kung twist lang iyon ng tadhana, hindi ba nagkataon lang? Oo. Tumanggo si Diana bilang pagsang-ayon. Anyhow, naaresto na silang lahat kaya wala nang manggulo pa. Baka hindi ganoon. Dahil nakatutok na sila sa proyektong Ecological Park na lubhang kumikita, paano sila madaling sumuko? Casual na komento ni Justin. Siguro, hindi na sila magpapatuloy. Si Mr. Swindle ay nakialam na sa usapin ng personal pagkatapos ng lahat. Maglalakas loob pa ba silang gumawa ng gulo? Habang sinasabi iyon ni Diana, sumakit ang ulo niya. Hindi niya inasahan na makakatagpo ng ganoong kalaking problema nang wala pang 3 araw mula noong kinuha niya ang proyekto ng Ecological Park. Yan ang mayor ng Jadeboro, kaya hindi ba sila masyadong mapangahas kung ipagpapatuloy nila ang gulo? Baka hindi siya makialam sa usaping ito. Tungkol sa kanya ng mahinahon, bamulong siya, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng pulis? Ano ang sinabi niya? Biglang tanong ni Diana. May ilang mga tao na hindi natin kayang saktan. Nakangiting nagkomento si Justin, kung hindi ako nagkakamali, isang taong may malaking impluwensya ang sumusuporta sa kanila. Ngunit hindi iyon problema. Gusto ko lang makita kung sino ang hindi ko kayang masaktan sa mundong ito. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ipaubaya mo sa akin dahil ako na ang bahala. Malalagay ka ba sa anumang panganib? Tinitigan siya ni Diana, kagat-kagat ang ibabang labi. Hindi ko siya gustong idamay sa bagay na ito noong una dahil ayokong madala siya sa gulo na ito. Hindi. Nakangiting tinapik nito ang daliri sa dulo ng ilong nito. Nakalimutan mo na ba na nasa militar ang asawa mo? Hindi mo ba nakita ang nangyari ngayon?
Ang 12-12 ng mga ruffians na iyon ay hindi man lang kalaban sa akin ng mag-isa. Ginawa ko, ngunit. Gusto pang makipagtalo ni Diana, ngunit pinutol siya ni Justin. Sige, huwag na nating pag-usapan iyon. Nagugutom ka ba? Papakainin ba kita ng akin? Agad na iniwas ni Diana ang tingin sa kanya na may galit na nagliliyab sa kanyang mga mata. Sa titig nito, agad na napagtanto ni Justin ang kalabuan sa kanyang mga salita. Dali-dali niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili na nagsasabing, ang ibig kong sabihin, papakainin ko ba ang aking luto? Hindi ako nagugutom at hindi ko kailangan na pakainin mo ako ng kahit ano. Pinaputukan siya ng mga punyal, umikot si Diana sa kanyang mga takong at nagmamadaling tumakbo palabas. Damn it! Sa tuwing may malalamang akong nararamdaman para sa kanya, lagi niya itong pinapatay sa isang kisap mata. Wala akong ibang ibig sabihin, darling. Baka sa mukha ni Justin ang kawalan ng magawa. Bakit kailangan niya akong intindihin? Gentleman ako. Nako, ang sumalubong lang sa kanya ay isang malakas na kalabog mula sa pagsara ng pinto ng banyo. Ga! Bakit napakahiganti ng mga babae? Pinasahe ni Justin ang kanyang mga templo. Pagkatapos, tumayo siya mula sa sopa para tumungo sa kusina para magluto ng pansit. Pero pag-akyat pa lang niya, biglang tumunog ang phone niya. Kamusta? Mahina niyang sinagot ang telepono. Nakarating na ako sa ilalim ng mga bagay, Mr. De La Cruz. May tao talaga sa likod ng bagay na ito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay lubhang nakakalito. Nanggaling ang boses ni Randall sa kabilang dulo ng telepono. Sino ito? Ayaw makipagyak sa kanya ni Justin. Ang gusto lang niyang malaman ay ang pagkakakilanlan ng taong nananakot kay Diana sa dilim. Ang pamilyang Turner. Ang pamilyang Turner. Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Tinong pamilya Turner? Ang pamilyang Turner na siyang nangunguna sa 4 na kilalang pamilya sa Jazona. Ang pamilyang Turner, sabi mo. Sige, naintindihan ko na. Ibababa na sana ni Justin ang telepono pagkatapos makuha ang sagot na gusto niya. Wala akong pakialam kung ang pamilyang Turner ang nangunguna sa 4 na kilalang pamilya sa Jazza. Dahil nang ahas silang pukawin ako, dapat nilang ihanda ang kanilang sarili para sa kamatayan. Sandali lang, Mr. De La Cruz. Marahil nahulaan na ang lalaki ay magbabawas ng tawag, mapilit na iginiit ni Randall, Mr. De La Cruz, ang pamilyang Turner ay may malaking impluwensya sa Jazza. Hindi na kailangang gumawa ng isang kaaway sa kanila kung ito ay dahil lamang sa isang maliit na proyekto ng ecological park. Oh, gaano kalaki ang kanilang impluwensya? Nakangising tanong ni Justin. Let me put it this way. Nag-alinlangan sandali si Randall bago siya nagpatuloy, napaka-impluwensya ng pamilya Turner sa Jazona na kahit ang opisina ng gobernador ay may malusog na takot sa kanila.